May kikwento ako sa inyo. Nung ako'y college pa, traffic na nun sa Pilipinas. Pero acceptable pa yung traffic. Katanggap-tanggap pa. Kahit ma-traffic ka, ayos lang. Commute, no problem. Ang problema ngayon, sobrang traffic na at parang hindi na tama yung pagka-traffic. Parang OA sa traffic. Hindi ganito nun eh. Pa-worst na marirealize mo na lang na parang walang nagsosolve ng problemang to ng traffic. Parang walang nag-iisip, walang nag-a-attempt, wala kang nakikitang nagtatrabaho para sa traffic. And kung meron man, alam mo walang mangyayari sa mga pinagagagawa nila. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot. Kung ako tatanungin nyo paano masolve ang traffic sa Metro Manila, simple lang. Gawing one way lahat ng kalsada. As simple as that. Lahat one way. Yes, hahaba yung ibang biyahe o ikot, pero same din yun. Ngayon, hindi nga one way lahat, pero yun ang nagpapasigip ng traffic. Sobrang dami na ng volume ng sasakyan. At yung mga espasyo o laki ng ating mga kalsada, hindi na nakabuilt doon. Gusto natin lahat makarating sa papupuntahan natin. Pero kung tinitake natin yung shorter way o shorter road, yun ang nagiging resulta kung bakit ang tagal lalo nating makarating sa papupuntahan natin. Pag binanway natin lahat ng kalsada sa Metro Manila, lalayo yung ibang pupuntahan, lalo na pag lumagpas ka kasi iikot ka na naman ng malayo. Pero I really believe that's the only way. Hindi tayo maghuhukay, hindi tayo gagawa ng flyover. Magko-coordinate lang tayong lahat. Magpaplano lang tayo at magko-coordinate na gawin at kung papaano gawing matagumpay ang implementasyon na one way lahat ng kalsada. Yes, napakaraming factor niyan to consider. Pero kayang pagtrabahuan ng walang puhunan. Solusyon sa traffic na walang gagastusin, kailangan lang natin magkasundo. At naniniwala ako napakarami pang problema ng Pilipinas na masosolve ng hindi kagagastos, na masosolve ng hindi mag-uubos ng maraming panahon at oras para masolve. Ang kailangan lang, coordination. Pakikipag-usap, pagkakasundo at sama-samang i-execute yung napagkasunduan o napagplanuhan. Kaso, anong realidad pang isa? Ayaw magkasundo ng mga leader. Yung mga leader na dapat magkasundo, sila pa yung hindi nagkakasundo. So napakaraming problema ng Pilipinas na madaling solusyonan, pero dahil hindi tayo magkasundo-sundo sa maliliit na bagay, lalo na sa malalaki, walang na-execute na maayos para sa ikabubuti ng mas marami. Ramdam na walang nag-iisip, ramdam na walang may plano, ramdam na walang nag-execute na may tunay na malaking impact para sa taong bayan. At nakakalungkot yun. Alam ko, hindi kayo nalulungkot, pero sa akin nakakalungkot yun. Bakit ganito tayo? Isang problema pa lang yan. Traffic, gawing one way lahat. Yes, nakakatawa, mahirap, sasabihin ng iba, pero doable po yan. Walang gastos, walang gagawing bagong construction o malaking mega project para masolusyonan yun. Gawing one way lahat, ganun kasimple. Mas madaling makakarating ang lahat sa papupuntahan, at the same time, mas madaling makakapahinga ang utak natin kasi hindi tayo stress sa trapiko. Yung stress ang pinakalaban dun eh. Yung mag-drive ka ng traffic, nakakalungkot yun, nakaka-depress yun, nakakabaliw. Kung tuloy-tuloy lang ang daan, kahit malayo yung iyong iikutan, mas prefer ko yun. Mas prefer ko yun. Yes, hindi naman perfect na one way lahat. Maaring yung mga motorsiklo, sila lang ang two way. Pares dulo, pwedeng magbalikan yung mga motorcycle. Pero lahat ng four wheel, one way sa lahat ng kalsada. May nagpanukala na gawing one way ang EDSA at ang C5. May nagpanukala na nun. Pero hindi na-implement. Pero ako sagad, lahat talaga ng kalye sa buong Metro Manila, one way. Kailangan lang natin ng matitinding signage, matitinding coordination, improvement ng best path na magawang one way, at kung may exemption ng anong oras, saan simula, o kaya talaga lahat one way na. Napakaraming factor to consider, pero doable. Ako nag-iisip ako ng solusyon sa traffic. Hindi ko alam yung iba.
At ang naisip kong solusyon, walang gastos. Tanging pag-uusap lang at pagkakasundo ng mga nakaposisyon at may kapangyarihan patungkol dyan. I will admit, wala akong power to implement that. Wala akong kapangyarihan sa ngayon. Ang meron lang ako ay pusong gustong makasolve ng problema na mawala ang traffic sa Metro Manila o mabawasan man lang. Dahil ang puso ko naaawas sa taong bayan na nauubos ang oras na dapat kasama ng pamilya, naubos ang lakas na dapat nakapag-try, execute ng kanilang mga negosyo o mga passion sa buhay, pero wala, kinakain ng walang kwentang traffic na ito. Nakakalungkot yun. At hindi ako papayag na manahin pa to ng ating mga anak. May magsasabi na para akong tanga sa solusyon ko sa traffic na ito. Pero I rather be called fool. Ito lang ang kaya ko sa ngayon. Ang magsabi ng ideya at mabigyan ng pagkakataon, ma-implement ito sa future or may makarinig na ito, why not ma-implement or mapag-usap-usapan. Salamat sa panonood nyo mga kasosyo. Mga traffic na nakikita ko yung mga kababayan nating nahihirapan. Share nyo to sa mga dapat makarinig kung paano masosolve ang traffic sa buong Metro Manila. And comment kayo sa baba kung anong flaws sa idea na to at kung paano to ma-implement. Why not? Ako handa ko itong pagtrabahuan kahit araw-araw. Naniniwala ako sa solusyon na ito. Gawing one way lahat ng kalsada sa Metro Manila. At syempre, tanggalin lahat ng illegal parking sa mga kalsada. Yan lang ang solusyon sa traffic. Wala nang iba. Hindi kailangan ng gastos. Kailangan lang natin lahat magkasundo para sa taong bayan.